Napansin ng mga kasama na masayang-masaya si Ryusui simula nang siya ang isa sa pupunta sa buwan. At may ginagawa pa itong model ng rocket ship. Naalala ni Sai noong bata pa sila na hawak-hawak ni Ryusui ang isang ship model. Sinabi nitong darating ang panahon na maglalayag siya sa barko. Kalaunan pa ay nakagawa ng space simulator game si Sai na nilaro ni Yu. Pero na-game over siya agad at nabigo ang mga audience. Sinubukan naman ito ni Ryusui at sa isang saglit lang ay natapos ito kaagad. Sinabi niyang hindi papayag na maging ordinaryo lalo na sa naranasan na nilang Stone World. Pero sinabi ni Nikki na wala nang mas magaling pa na pilot kay Ryusui sa Stone World. Inalala niya ang pakikipaglaban kay Stanley at biglang kuminang ang kanyang mga mata. Nakita nilang may kalaban na kailangang barilin sa simulation. Kaya napatanong ang mga audience na sinabing wala naman silang babarilin sa space. Pero sinabi ni Senko na baka makipagbarilan sila sa space. Sa meeting ay nagtanong si Senko kung ano ang pinakamalakas na armas ni Wyman laban sa kanila. At sinabi ni Chrome na ang Medusa Ring. May hinanda daw silang dalawang klase ng armas. At ang una ay ang ginawa ni Joel na relos na may timer. May laman nitong anti-petrify liquid na iset nila ang timer kapag nakita nilang parating na ang petrification beam. Kaya tuwang-tuwa si Chrome na sinabing kung may ganun sila ay walang laban ang kalaban. Sinabi ni Zeno na pwedeng maraming armas si Wyman. Kaya nagtanong si Kuhako kung anong gagawin nila kapag sunod-sunod silang pinatamaan ng petrifying beam. Pumasok si Shishio na sinabing hindi ito gagawin ni Wyman dahil kailangan nito ng espasyo bago ng muling pag-atake. Inilabas nila ang second na armas na kina-curious ng mga tao. At sa labas ay sinubukan nga ito ng dating pulis na si Yu at kinalabit ang net bomb. At nakita nila ang malakas nitong pagsabog. May mga pistol din silang ginawa na sinubukan ng tatlo. Pero sharpshooter sina Kuhako at Senko. Ngunit nang si Ryusui ang bumaril ay tapos ang tatlong practice target. Pero seryoso pa rin si Ryusui. Habang tulog ang mga kasama ay lumabas si Ryusui at nagpunta ng gubat. Alam nito ang tao na mas magaling sa kanya bilang pilot at mas sharpshooter. Pumasok siya sa Forbidden Cave at tinignan ng naka-freeze pa rin na Stanley. Alam na pala ni Ryusui na hindi siya ang makakasamang pilot sa final battle kay Wyman. Saka nang makitang dumaan si Senko ay tinanong niya ito. Nagbigay siya ng halimbawa ng isang knight na nakipagkasundo sa prinsesa na magkakatuluyan sila. Ngunit may dumating na mas karapat-dapat na knight para sa prinsesa. Iniwan ni Ryusui ang sombrero at nagtanong sa scientific mind ni Senko kung sino ang pipiliin. At dahil alam na ni Senko ang tinutukoy ni Ryusui ay malungkot niyang sinabi na pipiliin ang mas effective. Pinuntahan nila si Zeno at sinabi ang napagkasunduan tungkol kay Stanley. Alam nilang gusto nitong gisingin si Stanley noon pa pero iniisip ang sasabihin ng mga tao. Sinabi ni Zeno na paano kapag sakupin ulit nila ang mundo. Sinabi ni Ryusui na nalagpasan na nila ang gusto ni Zeno na iyon dahil naka-advance na sila at bilang scientist ay mas gusto ni Zeno ang narating nilang modern Stone World. Sinabi ni Senko na hindi niya kailangang maging villain sa mata ng mga tao. At dinagdagan ni Ryusui na member na siya ng Kingdom of Science at isa pa siyang boss. Natakot ang mga kasama nang sabihin nilang gigisingin si Stanley. Pero sinabi ni Shishio na naroon siya. Nag-volunteer naman si Zeno na bubugbugin siya ni Shishio kung gagawa ng masama si Stanley. Takot na sinabi ni Ginro na baka barilin silang lahat. Pero ipinaliwanag ni Ukyo na sundalo si Stanley at ginagawa lang ang mission order. Pero takot pa rin si Ginro. Sinabi ni Kuhako na ang pagsama sa kanila ni Stanley ay parusa sa ginawang masama. Nagtanong si Chelsea kung ayos lang ba si Ryusui. At seryoso nitong sinabi na ang pinakamagaling ang dapat na magbuhat ng mas mabigat na tungkulin. Saka din sila nagpunta sa kuweba at binuhusan ng bakla na Stanley. Binigyan siya ni Zeno ng sigarilyo na pangpaikli ng buhay. Nagyosi muna ito at nagtanong kung anong misyon. Kaya napahanga si Senko na trabaho agad ang gusto. Sinabi ni Zeno ang sitwasyon na sa buwan siya magpapatama ng bala. Target niya at 1 kilometro ang layo. At nasagot naman nito ang tanong na ikinahanga ni Senko. Nagtanong si Zeno kung magagawa ito ni Stanley. At confident naman ang sundalo na sumagot ng oo. Sabay hawak sa mukha ni Zeno na parang nanggigil na bakla. Habang nagsasanay si Ryusui ng pagbaril ay pinuri siya ni Francois dahil sa pagpapabigay ng pilot seat. Pero sinabi ni Ryusui na gusto niya talagang pumunta. Saka pa siya naiyak dahil may mas quality sa kanya na pilot. Muli niyang pinaputukan ang mga target na panay center shot. Inakala ni Francois kung gumaling siya. Pero si Stanley pala ang bumaril nito mula sa mas malayo. Bilang pasasalamat kay Ryusui saka umalis. Kalaunan pa ay ang spacesuit naman na ng 3 final crew ang inihahanda nila. Napatanong si Chrome kung ano yung vanille na sinasabi ng mga kasama. Kaya napatawa ang mga modern people kasama ni Senko na mabilis ang kanilang pag-advance at nakalimutang ituro ang ilang basic things. Dahil pupunta na siya sa buwan ay nagtanong kung anong gusto ng mga kasama na gawin niya. At nag-request sila ng marami kasama ng manika na girlfriend. Tinuruan ni Senko ang mga kasama sa gusto nilang malaman. Gumawa siya ng microwave na pinagpainitan nila ng pagkain na kinamangha ng mga Stone Worlders. Ginawa naman ni Ryusui ang vanille na pambalot ng pagkain.
Gumawa pa si Senko ng washing machine, ng video camera, ng heat pads, at nang mag-request si Taiju ay alam niyang smartphone ang gusto nito. Dahil seryoso si Senko ay hindi rin makapaniwala sina Jen at ng iba pa na gagawa sila ng smartphone. Ginamit niya ang mga materyales na mayroon sila, kasama ng vanille na naroon. Marami pa siyang mga ipinaliwanag na hindi maintindihan ng mga kasama. Basta nakita lang nila ang paglabas ng numero sa LCD screen. Inakala nilang totoo ng maliit na smartphone ang gagawin ni Senko. Pero nang matapos niyang gawin at ibinigay kay Taiju ay kinailangan pa palang may bag ito ng lalaki. Pero ayos lang daw kay Taiju basta smartphone ang hinahawakan niya. Sinabi ni Sai na pwede din silang maglaro ng games doon. Kaya smartphone pa rin daw ito, sabi ni Nikki at Ukyu. Inakala ni Chelsea kung ginawa ito ni Senko para sa kaibigan na Taiju. Pero kilala na siya ni Kuhako na malamig ang puso. Pagkatapos pa ay nag-advance ang paggawa nila ng rocket ship at natapos na nila ang crew capsule. Sinabi ni Kuhako na unti-unti ang pag-usad nila mula noon, pero nagawa din nila ang nais na gawin. At nakumpleto na nga nilang naihanda ang spaceship. Pagdating ng araw ng pag-alis ng tatlo ay nagsuot sila ng spacesuit. At nag-cheers ang maraming mga tao na pinapanood sila sa buong mundo. Nilapitan ni Kuhako si Naruri at Suika na sinabihan siyang bumalik ng ligtas. At nangako naman ang babae. Sinabi ni Chrome na huwag daw maging cold si Senko sa oras na iyon. Kaya sinabi ng doktor na nananaginip daw siya ng gising. Nagpaalam naman sina Stanley at Zeno sa isa't isa at masaya daw silang nag-combine ang kanilang science at galing sa ballistics. Kasama din ang grupo ni Senko. Saka din nagbigay si Zeno ng tabako kay Stanley dahil hindi siya pwedeng magyosi doon. Sinabi ni Ryusui at Shishio na sila ang pinakamalakas na grupo na pangbato ng mga tao laban kay Wyman. Saka nagseryoso si Ryusui na nagtanong kung magagawa niya ang trabaho. At confident pa rin ang sundalo sabay apir ng braso. Naiiyak naman si Luna dahil aalis na ang kina-inlovean nitong Senko. Sinabi niyang bumalik si Senko ng ligtas. At sumagot naman ang lalaki na 5% lang naman ang tsansa na sumabog sila sa pag-launch. Sinabi ni Suika na nagsasaya sila sa pagpunta nila ng buwan. Pero natatakot siyang baka sumabog ang rocket na kinatigil nilang lahat. Kaya agad na sinabi ni Jen na gustong mapag-relax ang mga kasama na magiging bato sina Senko at kahit bumagsak man ay ididikit nila at bubuhayin ulit. Subalit natahimik din siya sa lungkot lalo nang walang reaksyon ang mga kasama. Sinabi ni Taiju na zero failure dapat. At kung mabasag man sakali sina Senko at ng dalawa pa, ay hahanapin sila at bubuuin ni na Yuzuriha at Taiju kahit gaano kahirap. Sinubukang magbiro ni Senko pero seryoso si Taiju. Kaya nagseryoso din siya. Sinabi ni Soyuz at ng mga kasama na ang magagawa lang nila ay mag-cheers para sa tatlong astronaut. Saka din nagsigawan ng mga extra na mahilig sa beer. Nagkita naman sina Kaseki at Joel at pareho silang sinabi na magsaya sila. Saka din parehong mabilis na nilagyan ng bagong battery na diamond ang Medusa ring. Ibinigay nila ang ring kay Senko. At sa oras na iyon ay nag-live naman na si Minami na natupad ang pangarap na maging reporter. Umakyat na sina Senko at mga kasama sa rocket ship gamit ng elevator. Inayos sila ni Kaseki na naglagay ng magic liquid sa kanilang suit saka iniwan ang Medusa ring. Pagkaalis ni Kaseki ay inactivate ni Senko ang ring at ginawa silang mga bato. At sa malayo ay pinapanood sila ng mga tao kasama pa rin ng reporter na Minami. Nasa control room naman si Nayu, Ukyu at Zeno kasama si Suika at ng iba pa para mag-assist sa mga lilipad ng space. Tinulak ni Suika ang lever at nag-on ang system. Saka din nagbilang ng 10 pababa si Zeno na kasabay ang pag-boost ng rocket. Sa loob ay nag-iisip pa rin ang naging bato na Senko na naalala ulit ang nakalipas noong unang beses siyang maging bato. At nagbibilang pa rin siya habang pinapakiramdaman ang paglipad ng rocket. Nag-launch ang rocket gamit ng malakas na rocket engine. At tagumpay naman itong pumailan lang na pinapanood ng mga tao. Saka din lang nakaakyat ng walang problema at nakarating sa space. Kaya naman nagsaya ang mga tao dahil sa unang success nila. Sa isipan ay naaalala ni Senko ang iniwan na recording sa kanya ng kanyang ama. Na magkakaroon ng pag-asa ulit ang mga tao at kakain ulit sila ng pansit canton sa Stone World na iyon. Ito ay dahil magagawa ni Senko na mapabago ang mundo. Dahil dito ay biglang nakawala si Senko na naging tao ulit. Lumulutang ang ship at kitang-kita naman niya ang kalawakan. Agad din siyang nagsuot ng damit. Nagtaka siya kung bakit hindi pa nagising ang mga kasama. Pero tinawagan siya ni Zeno at sinabing sinadya na mauna si Senko. At alam na nilang dalawa ang tungkol doon. Binigyan niya muna ng pagkakataon si Senko na ilabas ang emosyon sa space na mag-isa lang niya. Kasunod na nagising si Stanley. At kaagad din na nagsuot ng damit at naghanap agad ng tabako. Sinabi ni Senko na alam niyang pinag-usapan ni na Stanley at Zeno na bigyan ng oras si Senko para mag-emo. Kaya sinabi ng bida na mga weirdo sila. Sinabi ni Zeno na ang mga dating astronauts ay may kwarto silang nakapasadya mag-emo at ilabas ang kanilang emosyon. Kalaunan pa ay ginising din nila si Kohako. At excited ito sa nakikita sa space. Saka din naghanda si Senko ng ramen na nilagyan ng tubig at ibinigay sa dalawa.
Hinanda daw ito ni Francois gamit ng vanille container. Ganun daw ang kinakain ng tatay ni Senko noon sa space station. Nagtanong si Kuhako kung mayroon pa yung station ni Byakuya noon. Pero nag-crash na daw ito dahil walang pilot. Kalaunan pa ay minaneho ni Stanley ang ship nila patungo sa isa pang parte ng station nila. At pasok naman ito sa butas ng isang station kaya masaya si Kuhako. Pero sinabi ng dalawang lalaki na saka na sila magsaya kapag nabuo na ang station. Nasabi ni Senko na alam daw na naiiyak na si Taejo sa saya dahil sa naabot nila. At totoo nga na maingay si Taejo na pasigaw-sigaw. Pero nagulat ang dalawang doktor dahil naging tahimik ang radio comms. Inayos ng tatlo ang pinagdikit na ship. Saka din nakita ang parating na isa pa nakapapalipad ng mga nasa lupa. Sa loob ay inakala ni Kuhako kung nasira niya ang screen. Pero sinabi ni Senko na ang power ng ship ang may problema. Kaya maliit lang ang nakikita nila para sa pagdidikit sana sa pangatlong parte ng space station. Nagtanong si Kuhako kung kaya pa rin itong may ayos ni Stanley. At nagawa naman niyang may dikit ang kanilang base. Kaya nag-fist bump sina Kuhako at Stanley. Pero may napansin si Senko sa parte ng ship. Sinabi niya sa mga kasama ang nakita. At nalaman nilang buhok ito na naging bato nang gamitin nila kanina ang petrification beam. Kaya nasabi ni Senko na mas maganda kung sinubukan muna nila sa lupa bago nag-launch. Dahil trial and error ang science. Mas sumabog ang parte na iyon ng ship na nasunog. Kaya nag-error ang screen nila. Dumating ang isa pang parte ng ship pero sinabi ni Senko na nasunog ang buong board at wala silang makukuhang ipapalit sa space. Nakita nilang paparating ang bagong dating na ship. At kahit anong gawin nila ay hindi ito may didikit kung walang camera. Pero gumalaw bigla ang bagong dating na ship at papalapit sa kanila. Isang tao lang ang naisip ni Senko na gagawa nito. At ito si Ryusui na masaya na naman dahil nasakop na rin niya ang space. Naririnig din siya ng mga tao na nagsaya dahil alam pala nila itong lahat. Tanging sina Senko lang at ng mga kasama ang hindi nakakarinig ng sinasabi ni Ryusui. May gamit daw si Ryusui na reaction wheel kaya napapagalaw niya ang isa pang capsule. Pero madali daw itong maubusan ng gasolina sabi ni Stanley. Kaso ay patuloy lang sa paggalaw ang ship na ipinagtaka ni Senko at ng dalawa. Pati ni Zeno dahil wala siyang inilagay na controller doon. Ipinakitang si Ryusui na pala mismo ang naging gasolina ng reaction wheel gamit ng sarili na pinaikot-ikot. Naidikit nga ang ship na kinaroroonan ni Ryusui sa space station. At masayang pinapasok ni Senko at ng mga kasama si Ryusui. Samantalang nag-cheers ang mga tao sa mundo. Sinabi nilang maswerte daw talaga ang loko. Sinabi ni Francois na nagsanay pa rin pala si Ryusui. Dahil kahit ibinigay niya ang upuan sa pagiging pilot ay nais pa ring magpunta ng space. May dala pa si Ryusui na board saktong pamalit sa nasirang parte ng kanilang ship. Ipinabaon daw ito ni Kaseki para backup nila. Kaya inayos ni Senko ang control board ng ship at ayos ulit. Kaso dahil naroon si Ryusui ay isasama na nila ito sa buwan. Sinabi ni Ryusui na pwede naman siyang maging bato. Pero magiging malaki lang siyang dumi doon. Pagdating ng panglimang part ng ship ay naidock nila ito ng maayos. Saka din naghanda na para magpunta ng buwan na target nila. Pinalipad nila ang ship. Samantalang nag-usap ang mga nasa Treasure Island na ipinasa muna ang control sa Kingdom of Science na may malaking satellite dish. Sa paraang ito ay malalaman nila ang bilis ng lipad ng ship na umiikot na patungo sa buwan. Nalaman nilang 38,000 per kilometer ang bilis ng ship ng mga bida. Na napakabilis dahil ang lipad ng public plane ay 1,000 per kilometer lang. Sa paglipas pa ng mga araw ay busy silang lahat. Para makatipid ng hangin ay naging bato sina Ryusui at Kuhako. At nang makalapit sa buwan ay ginising sila ni Senko at ipinakita ang ganda ng malapit na buwan. Kaya nakita nila ng malapitan ang buwan sa unang pagkakataon. May naimbento naman si Chrome na telescope na nakikita ang posisyon ng nasa kalangitan. Masaya siyang inisip na una siyang imbentor nito. Pero sinabi ni Zeno na mayroon nang nauna kaya bigo na naman si Chrome. Sinabi ni Zeno na kung makapunta sa kabilang bahagi ng buwan ng ship ni Senko ay mawawalan sila ng koneksyon. Nakita ni Kuhako ang mga butas sa likod ng buwan. Kaya sinabi ni Senko na nakaharap kasi palagi ang buwan sa mundo at yung likod nito ang natatamaan ng meteors. Sinabi ni Kuhako na pinoprotektahan pala sila ng buwan nang hindi alam ng mga tao. Dahil tatlo lang ang kanilang spacesuit ay sinabi ni Ryusui na magpapaiwan sa ship para mag-guide ang tatlo na magla-landing sa buwan. Sinabi ni Kuhako na hindi naman pala greedy masyado si Ryusui. Sumakay ang tatlo sa isang ship at minaneho ito patungo ng buwan. Sinabi ni Jen na nire-represent nila ang mga tao kaya dapat may maganda silang sasabihing kataga. Nasabi ni Taejo na sabihin nilang one small step for man, one giant leap for mankind. Pero sinabi ni Jen na wika ito ni Neil Armstrong noong nag-step siya sa buwan. Kaya pala nasa isip na ito ni Taejo. Naglanding ang sasakyan ni Senko sa buwan. Binuksan nila ang pinto at saka din tumalon sa buwan. At naabot na nila ang pangarap. At natapos ang series. Joke lang mga lods. Antayin nyo lang ang last part nitong ating anime series pero mag-like na muna kayo mga lods para naman pangpalakas sa akin na gumawa pa ng anime recap.
O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Next!